Okay po, ang akin pong tatalakayin sa gabing ito ay John chapter 19 verse 11. Ayan po ang atin pong tatalakayin tonight. At kung inyong matatandaan, kagabi po nasa John chapter 19 din tayo. Okay, kagabi po John chapter 19 verses 1 to 16 yata yun. Pero ngayon mga kapatiran, allow me na mag-focus sa isang talata sa loob ng passage na yan mga kapatid. Kasi po, napakaganda po ng verse 11 na yon. Nag-decide po ako kanina na balikan ang chapter 19 at magfo-focus po ako dun po sa tema na pinamagatan po nating sovereignty of Jesus or sovereignty of God. Okay, so tonight, hindi man ako magpo-progress ng another passage, pero naniniwala po ako na magpo-progress tayo theologically. Yan. Kaya pakinggan nyo po ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi po ganiri po yun. Parang ramdam ko na isang malaking kasayangan na hindi ko ma-preach itong topic na ito about sovereignty of God. Kasi mga kapatid, minsan ko lang daanan itong chapter 19 verse 11 na ito. Kaya po parang takot ako o nanghihinayang ako na hindi ko to mabigyan ng justice. Ayan po. At pwede naman akong pumalaot sa another interesting passage, kaya lang baka hindi ko na mabalikan ng chapter 19 verse 11. Baka magkatagalan na. Siguro ang age ko po ay 70 years old na kung buhay pa ho tayo. Okay po mga kapatid, so please listen up and please understand tonight that the topic that I'm going to discuss with you is about the sovereignty of God. Pastor Jim, ano ang ibig sabihin ng sovereignty of God? So, bibigyan ko po kayo ng mga layman's term ha. Ang ibig sabihin ng sovereignty, makapangyarihan sa lahat, hawak niya ang lahat-lahat, mapangyayari niya ang lahat-lahat, okay? Total control, all-powerful. Yan po, kapag sinabi nating sovereignty of God, yan po ang ibig sabihin natin. Amen po. Okay, basahin ko po yung ating Bible text tonight, John 19 verse 11. Ito po yung sagot ni Jesus Christ kay Pilate kagabi. Ang sabi ni Jesus Christ, Jesus answered, you would have no power over me. Tingnan niyo po yung word na no power over me. You have no power over me. Wow, grabe po yung sinabi ni Lord. If it were not given to you from above. Okay. Kaya sabi niya, therefore the one who handed me over to you is guilty of a greater sin. Hindi na po natin yung bibigyan ng pansin para lang talagang makafocus ako sa sovereignty of God. So ang tema ko tonight, napakaganda, God's sovereignty, empowering, and engaging. Nako mga kapatid, pag ito naintindihan nyo, magiging super Christian na rin po tayo mga kapatiran. At ngayong gabi talagang matutulog ka ng mahimbing kapag naintindihan nyo po itong God's sovereignty. Talagang ikaw ay mag-i-snore. Hanggang kapitbahay, maririnig ang iyong snore dahil punong-puno ka ng contentment sa tinatawag na sovereignty of God. At talagang kung ngayong gabi medyo alanganin ka pa, hindi ka nag-i-evangelism, hindi ka talaga committed kay Lord, pag naintindihan mo itong sovereignty of God, talagang mag-i-engage ka sa ating Panginoon. So, ang question natin, ang ating pong question sa gabing ito, why is God's sovereignty very empowering and engaging? Bakit nga kaya itong turo na ito ay talagang nakakapagbigay ng empowerment at talagang ikaw ay gusto mong mag-engage sa ating Panginoon? Number one, mga kapatid, ayon dito sa ating passage, mga kapatid, gusto kong dito na rin ako kumuha ng mga pointers because Jesus made it clear to Pilate the supremacy of God's sovereignty. Yan ay makikita sa verse 11. Di ba mga kapatid? Yung supremacy makikita natin kasi ang sabi ni Lord, you would have no power over me if it were not given to you from above. So, ang keyword dito ay from above. Naku, mga kapatid, yan pala ang matinding patunay mula sa lips mismo ni Jesus Christ. Kapag hindi yan ibinigay sa iyo galing sa taas, kapag hindi ka pinayagan ng taas, kapag hindi ipinahintulot ng taas, yun po pala yung
supremacy, finality ng lahat ng mga bagay. Kasi mga kapatid, matindi naman kasi ang sinabi nitong si Pilate. Ang sabi niya sa verse 10, atras tayo ha, do you refuse to speak? Sabi niya kay Lord, don't you realize, hindi mo ba nauunawaan o hindi mo ba naiintindihan? I have power either to free you or to crucify you. Imagine mga kapatid, itong si Pilate ay nagkamali ng kanyang sapantaha. Lalim na talaga na Tagalog. Okay, nagkamali siya ng kanyang pag-unawa. Sabi niya kay Lord, Jesus, don't you realize? Hindi mo ba nauutak? Hindi mo ba naiintindihan? I have power either to free you or to crucify you. Grabe mga kapatid. Inangkin ni Pilato ang kapangyarihan na meron daw siya para palayain si Kristo o i-crucify si Kristo. Parang sinasabi ni Pilato, ako boss dito, nasa akin ang buhay mo, nasa akin ang destiny mo, nasa akin ang iyong kinabukasan. Mga kapatiran, makikita natin dito na si Pilato, na si Pilate ay zero knowledge sa Diyos. Zero knowledge siya kay Lord. Wala siyang maliwanag na understanding sa supremacy ng God's sovereignty. Ayan po. Kaya alam nyo, sa verse 9, alam nyo ang ginawa ni Lord? Hindi na lang siya kumibo. Hindi na lang siya nagsalita sa verse 9. So makikita natin yan sa mga sinasabing mga sinasabi ni Pilato, mga kapatid. Pero makikita natin sa verse 10 na talagang ipinakita ni Lord ang kanyang supremacy. So mga kapatiran, yan ang unang-unang sagot natin. Why is God's sovereignty very empowering and engaging? O dyan pa lang, mukhang nai-empower na tayo. Amen. Di ba mga kapatiran? Nakaka-empower talaga na malaman mo ang sagot mismo ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, ganito po yun. Kapag si Jesus Christ na ang nagsalita, talagang babantayan po natin. Talagang kakainin natin, talagang paniniwalaan natin. Kasi siyempre, kung sa mga salita ng mga ng mga philosophers, naniniwala tayo sa mga pananaw ng mga mathematician, mga dakilang musikero, mga dakilang authors, mga dakilang inventors, naniniwala tayo pag may sinabi sila, parang parang Diyos ang nagsalita. Alam naman natin na after some time, ang kanilang mga sinasabi ay nadidebunk, na sisira, na bumabagsak at parang nagiging issue, parang nagko-collapse ang kanilang mga principles. Pero kay Lord, mga kapatid, grabe po mga kapatiran. So yan po mga kapatiran, yan ang unang gusto kong ibigay sa inyong katotohanan na I am sure you are, mga kapatid, experiencing empowering right now. Dahil salita po ni Lord. Balikan ko yung sinabi ni Lord para lang lalo tayong ma-empower. Jesus answered to Pilate, you would have no power over me. Grabe. Wala kang kapangyarihan sa akin if we're not given to you from above, mga kapatid. So kayo dyan na mga matatakutin sa COVID, ito po, mga kapatid, kayo dyan na natatakot sa kung ano-ano. Alam nyo, maraming tao ang takot. Tapos gumagawa pa sila ng takot sa isip nila. Nagki-create pa sila ng takot. Paano kung ganito? Paano kung ganito? Paano kung ganito? Paano kung ganito? Sabi ng Diablo, amen, amen, amen. Ayun. Nagki-create tayo ng takot. Tayo ay creator ng takot. Samantalang ang dapat natin gawin, punuin natin ang isip natin ng salita ni Kristo. Ano man yung COVID na yan, wala yung authority or power over you kung hindi ipahihintulot ng langit. Kahit langgam, hindi makakapunta sa iyo apart from the will of the Father. Di ba sabi ng Diyos, kahit nga buhok natin, isang piraso hindi babagsak kung hindi will of the Father? Napaka-insignificant nun. Pero pati doon, kontrolado ng Diyos. Bakit? Sino ba ang Diyos? Sovereignty of God. Ano ibig sabihin ng sovereignty of God? Makapangyarihan sa lahat. Hawak niya ang lahat. Mapangyayari ang lahat. Total control, hindi partial. All-powerful, not some powerful. Ganyan po ang Diyos natin. Pangalawa po tayo,
Why is God's sovereignty very empowering and very engaging? Because Jesus showed in this passage the powerlessness of Pilate despite his great position in the Roman Empire. Totoo yan. Ang tingin ni Pilato, powerful siya. Ang tingin ni Pilato, authority siya. Ang tingin ni Pilato, nasa kamay niya ang kalagayan ni Kristo. Pero maling-mali. Kaya akala nyo ba ang COVID ang may authority over you? Ay, wag po. Alam nyo ngayon, ngayon maraming takot na takot talaga sa COVID. Ang iba nga, hindi na namatay sa COVID. Namatay na sa depression sa COVID. Hindi COVID ang pumatay, depression, negativism. Mabigat yan, mga kapatid. Marami mga kilala po tayo talaga na talaga namang natataranta. Sa Amerika, ang daming natataranta dahil wala silang tunay na pananampalataya kay Lord. Mga kapatid, ang ganda-ganda ng talata natin. Wala siyang power over you unless binigyan siya ng authority ng Diyos. So dahil dito, mga kapatid, gusto kong pansinin yung ilang mga bagay dahil si Pilato ay talagang walang authority over Jesus. Notice how Jesus was not bothered to answer Pilate. Yan po ay makikita natin. Notice how Jesus was so quiet during the trial. Cool na cool. Okay, notice how Jesus allowed himself to be flogged and mocked. Okay lang na talagang mga kapatid, na siya ay saktan at siya po ay dustain, imak. Okay, kutyain ng mayat maya. Diba mga kapatid? Ang pangungutya, matindi po yan, masakit po yan. Yung bang ikaw ay maitim, tapos sasabihin sa iyo, alam mo, puti mo. Yan, masakit po yan. Alam mo ba, ang iyong ilong ay medyo hindi maganda, sasabihin sa iyo, ang ilong mo ay ang tangos-tangos. So, nai-insulto ka. So, si Lord, ganyan. Ito yung hari ng mga Hudyo. Dinamitan pa siya ng regal robe. Dinamitan pa siya ng thorny na crown para ipakita ang kanilang talagang panggigipit at talagang pananakit ng kalooban sa ating Panginoon. Pero si Lord, dahil alam naman niya ang sovereignty, alam niya na siya ang makapangyarihan sa lahat, hawak niya ang lahat ng bagay, mapangyayari niya ang lahat, siya mismo may total control, siya yung all-powerful, cool na cool ang ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, subukan niyo po yung pananampalataya niyo kay Lord. Palimbawa, kayo po ay talagang tinitira. Subukan niyo yung learn the art of silence. Hindi ka nagsasalita, hindi ka paliwanag ng paliwanag na parang punong-puno ka ng insecurities. And look at Jesus Christ. And dito sa chapter 19, He has all the words to explain His side. But He took the route of silence. Kaya alam niyo mga kapatid, maganda po yung minsan ay hayaan yung si Lord. Ako, may katwiran ako nung araw. Ayaw kong marami akong mga issue. Ay, mga kapatid, maraming umaalis sa akin noong araw. Okay. Sige lang. Tingnan natin. Kapatid, ayaw kong ipagtanggol ang katotohanan. Ang gusto ko ang katotohanan ng magtatanggol sa akin. Binibigyan ko lang ng bawat isa ng 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, and then tingnan natin kung sino ang kikilingan ng Diyos. Kasi mga kapatid, talagang mahalaga po talaga yung paglilingkod sa Diyos. Okay? Talagang paniniwala sa kanyang sovereignty. O yan mga kapatiran, magandang pananaw po yan. Huwag mong ipagtanggol ang katotohanan. Ang katotohanan, hayaan mo ang magtanggol sa iyo. Hindi yung paliwanag dito, paliwanag doon, sumbong sa Facebook, sumbong dito sa kaibigan, kamag-anak. Take the route of silence. Let God be God. Amen? Let God be God. Alam niyo si Lord, mga kapatid, nung dinaan niya to, tahimik lang siya. Okay lang. All along, Jesus was so aware na siya is sovereign God. Kasi mga kapatid, kung alam mo kung sino ka, alam mo yung iyong identity, alam mo yung iyong relasyon sa taas, alam mo yung vertical relationship mo, alam mong nag-pray ka, alam mo lumalakad ka sa Diyos, ay nako mga kapatid, pag may bumangga sa iyo, give up. Yan po mga kapatid, because God is with you.
Who can be against you? If God is with you, who can be against you? My goodness. You don't need to explain. Hindi mo kinakailangan maging technical na tao. Let God be God. Alam niyo mga kapatid, kahit ipaliwanag mo ang sarili mo ngayon, lalabas at lalabas pa rin along the way kung sino ka. Yan po ang tinuod. Kana ang tinuod. Ayon sa Binisaya. Okay mga kapatid, ngayon, pinag-uusapan natin ang sovereignty of God, right? Ngayon, medyo segue muna tayo. Okay, segue tayo ng konti ha. Unawain muna natin ngayon ang sovereignty of God in the context of God's plan to save man. Okay. Tatandaan niyo po yung binasa natin, chapter 19 ng John. Yan po ay arrest ni Jesus Christ, trial ni Jesus Christ, and eventually, papatay na siya. At ang pinag-uusapan talaga dyan sa context na yan ay pagtubos ni Lord sa atin. Kaya naman siya pinanganak, kaya sa inaresto, kaya siya trinatrial, kaya siya papatayin ay dahil sa kanyang plano na iligtas tayo. Okay, meron po ako'y paliliwanag sa inyo mga kapatid. Alam nyo ba, brothers and sisters, na itong plano na ito itong plano na iligtas ng Diyos ang tao sa pamamagitan ni Jesus Christ, ito po'y plano ng Diyos sa Genesis pa lamang. Genesis chapter 3 verse 15. Okay, kung babasahin po natin ang Genesis chapter 3 verse 15, and I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers, and he will crush your head, and you will strike his heel. Yan. Mga kapatiran, brothers and sisters, gusto ko po maintindihan nyo na ang Genesis chapter 3 is about the fall of man. Genesis chapter 3 po yan. Diyan nagkasala si Adan at Eva. Pero sa chapter ding yan nakasulat ang unang prophecy na ipapanganak si Kristo at siya po ang magliligtas sa atin. Yan po ang sinasabi ng yan po ang interpretasyon ng mga theologians sa verse 15, and I will put enmity between you and the woman. Ayan, enmity, galit, hostility. Okay, between you and the woman, yung yun na yun po yung ahas at yung babae. Between your offspring, yung mga anak ng demonyo at yung mga anak ng babae. Pero he will crush your head and he will crush your head and you will strike his heel. Makikita natin yung antagonism ng liwanag at dilim ng diablo at ng ang ating Panginoon. Nandiyan na po sa Genesis chapter 3. So guys, mga kapatid tingnan niyo po ako sandali. Genesis chapter 3, nakaprophesy na ang plano na ililigtas, natutubusin ng Panginoong Diyos sa pamagitan ni Kristo ang tao. Ngayon, idugtong natin sa Book of John. Ito na po, Genesis at John. Sa Book of John, ito na po yung katuparan ng sinabi ng Diyos sa Genesis. Ang tagal-tagal po niyan. So, mga kapatid, almost 6,000 taon po yan, mga kapatiran. Ito po yan. Ibig sabihin, guys, mga kapatiran, sana maunawaan natin, ang Diyos may plano sa Genesis at ang Diyos ay sovereign. Sa pagdaan ng libu-libong mga taon, na-keep ni Lord sa pamamagitan ng kanyang sovereignty ang kanyang plano na iligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. At yan na po ang ating pong pinag-aaralan. What is my point, mga kapatid? Ang point ko lang, God is sovereign. God is sovereign sa kanyang plano. Kaya mula nung sa Genesis na yan, hanggang sa John, makikita nyo, umikot na ang kwento ng Biblia sa pagdating ng Misaya at yung aktwal na pagliligtas ng Misaya sa atin upang tubusin tayo sa lakas at pwersa at sa penalty ng kasalanan. Mga kapatid, is God sovereign? Yes. Napanatili niya ba ang kanyang pangako sa Genesis chapter 3 verse 15? Natupad ba yun? Yes. Ito sa Book of John, sa Gospel, natupad ng Diyos. God is sovereign, mga kapatid. So, ang punto ko lang ay ganun Sa Genesis pa lang ay pre-prophesy na ng Diyos ang pagdating ng tagapagligtas. At yun ay nakip ni Lord. So, ang tagal-tagal na pala. Kaya, kapatiran, huwag kang magduda sa Diyos. God is sovereign. Pag sinabi ng Diyos, kuminsan parang naaantala, nadidelay. Pero hindi po yung delay sa Diyos. Delay yun sa atin. Tingin natin delayed. Pero hindi yun delayed kay Lord. Talagang hindi pa panahon.
sapagkat may tinatawag tayong proper time, God's time. Kung may delay man, God's delay pa rin, divine delay pa rin yun. Sa ikabubuti pa rin natin yun, mga kapatiran. Aba, minsan, ako po'y nagmamadali. Aba, hindi ako nakasakay sa bus. Grabe panghinayang ko. O, after 3 hours, yung bus na yon na dapat kong sakyan, na aksidente. See, mga kapatiran. Okay, meron pa ako ipapakita sa inyo sa sovereignty of God na napakatindi. Unang Pedro 1:20, pakinggan nyo po itong maigi, mga kapatiran. Kung meron po tayong mga bago, tingnan nyo po ito. Napakatindi po ito. 1 Peter 1:20. Ayan, 1 Peter 1:20. Anong sabi ng 1 Peter 1:20? Basahin ko po mga kapatid ha. He was chosen before the creation of the world. Ayan lang. But he was revealed in these last times for your sake. Isa-isahin natin. Ano po mga kapatid? Okay. Isa-isahin natin. Pakinggan nyo po ito, kainin nyo po ito mga kapatid. Ang sabi ng verse 20, he was chosen. Sino yung he na tinutukoy dito? Sino yung he na yon? Yung personal pronoun na yon. Yung he na yon. Para maintindihan nyo yung he na yon na pinili bago palalangin ang sanglibutan, para maintindihan natin yung he sa verse 20, aatras tayo ng verse 19. Okay, ang tawag po dito ay preceding verse. Anong sabi ng verse 19? But with the precious blood of Jesus Christ, a lamb without blemish or defect. Wow! Verse 19, ulitin ko ha. But with the precious blood, sa mahalagang dugo ni Kristo, ano ba yung Tagalog sa lamb? Yung kordero, yung tupa, na walang dungis at defect, siya yung pinili before the creation of the world. So yung verse 20 na tanong ko, sino yung he? Ay yung pala si Kristo. Si Kristo pala yun. Na anong ginawa ng Diyos Ama sa Kanya? He was chosen before the creation of the world. Isa-isahin natin yun ha. So na-define ko na yung ibig sabihin ng he. Pero anong ginawa kay Kristo? Pinili. Kailan pinili? Before the creation of the world. So lumalabas na si Kristo ay naroon na before the creation of the world. Before the creation of the world. Bigyan ko po kayo ng sample. Halimbawa po, mga kapatiran, ito po yung mouse. Ito po yung creation. Dito nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay, lahat, ang bituin, ang buwan, everything. And then pagkatapos niyan, ginawa ng Diyos si Adan at Eva. Ito na po. Okay mga kapatid, pinili ng Diyos si Kristo bago palalangin ang sanglibutan. Dito pa lang mga kapatid. Ibig sabihin si Kristo ay existing na dito. Wala pa ang mga planeta. At sapagkat ang sabi po ng aking Biblia, ng ating Biblia, he was chosen before the creation of the world. So buhay na siya. In fact, napili na siya ng Ama. Oh my goodness. Pero ano ang gagawin sa ano ang purpose? Pero ano ang purpose? Ang sabi ng sumunod na sentence, he was revealed in these last times for your sake. At na-reveal siya sa ating panahon, dito po sa unahang na ito, para sa ating kapakanan. Ang tanong, bakit siya ni-reveal? Okay. Pangalawang tanong, bakit siya pinili? Mga kapatid, ang sabi po ng 21, through him you will believe in God who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. So, bakit mga kapatid siya pinili bago palalangin ang sanglibutan para sa ating kapakanan? Kung atras po kayo mga kapatid sa verse 19, pinag-uusapan ng kanyang precious blood. Di mamamatay pala siya. Siya pala yung tinatawag na tupa na walang dungis at walang defect. Mga kapatid, ito po yung punto ko. Ito po yung punto ko. Pakinggan nyo po maigi ha, mga kapatiran. Kanina sa Genesis, ipinakita ko sa inyo, matapos magkasala si Adan at Eva, ang reaksyon ng Diyos ay magbigay ng prophecy ng pag-asa at redemption sa pamamagitan ni Jesus Christ. Genesis chapter 3 ha, nagkasala, pero ang reaksyon ng Diyos sa verse 15, nagbigay siya ng prophecy, hey, don't worry, may darating akong anak. Ang punto ko doon, may plano na ang Diyos sa Genesis pa lamang. Pero mas mabigat ang 1 Peter. May plano na ang Diyos na iligtas tayo bago palalangin ang sanglibutan. Mas matindi po ito. Ano ang sabi ng Biblia? He was chosen. Ganda, no? Before the creation of the world. Para ano?
Sabi ng verse 19, para ibubuo ang kanyang dugo, para maging tagapagligtas natin. Yan po, mga kapatiran. Pinili siya ng Ama para maging tagapagligtas natin sa huling panahon. At nangyari na nga po, mga kapatid. What is my point? Ito na po, mga kapatid, pakinggan nyo na naman. Ito yung creation. Okay, ito yung creation. Dito pa lang ay may plano na ang Diyos na ipadala si Kristo sa lupa para maging tagapagtubos natin. Wow, napakatindi po nun. At mula dito sa eternity past hanggang sa panahon natin, ang nasa ibabaw po niyan ay yung tinatawag nating the sovereignty of God. Napanatili ng Diyos ang kanyang plano, na-keep niya ang kanyang promise, na-keep niya ang kanyang mandate, na-keep niya ang kanyang objective na ipapadala si Kristo pagdating ng panahon. So mga kapatid, I'll give you some solid realizations. Number 1, pakinggan niyo po pakinggan niyo po if you're taking notes. 1, Jesus was already predestinated. Ano ibig sabihin ng predestinated? Destiny beforehand. Before the creation of the world, pinili na siya ng Ama para maging tagapagligtas natin. Number 2, Jesus already existed. Nandiyan na pala. Mali ang sinasabi ng Iglesia ni Kristo. Na si Kristo ay walang pre-existing profile or situation or condition. Pinili na siya before the creation. Nandiyan na siya talaga. Number 3 na solid realization. Jesus was already predestinated to be the Savior of the elect. Number 4, sin is expected. Oh my goodness, medyo mabigat yon, Pastor Jim. Sin is expected? Yes! Ang kasalanan ay inaasahan. Bakit, mga kapatid? Sapagkat meron ng tagapagligtas. Saan ililigtas ni Jesus Christ ang tao? Hindi ba't sa kasalanan? So sin is part of the perspective. Ang punto ko lang dito, mga kapatid, dahil sa hiwaga ng Diyos, sa katalinuhan ng Diyos, hindi natin malilip at hindi natin maipaliwanag, pupunta tayo sa pananaw na lahat ng ito ay nasa soberenya ng Panginoon. Isang katotohanan na mahirap nating maintindihan, pero pwede tayo magtiwala. You don't need to understand everything because I tell you guys, it's simply impossible. Kaya nga, ang kailangan dito ay pananampalataya. Nang sabihin ng Diyos kay Pedro na lumakad ka sa tubig, naiintindihan niya ba yun? Hindi niya naiintindihan yun. Mangingisda yan. All his life, he was a fisherman. Alam niya na kapag siya lumundag sa lupa, sa tubig, lulubog siya because of the law of gravity. Pero on that particular time, the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ, told him, come on, Peter, you walk on the water. He never understand that, mga kapatid. But he used faith. Ganyan din sa katotohanan. You don't need to understand everything. Mga kapatid, ang ating utak ay napakaliit. Sabi nga ng Bible, kung gaano kalayo ang langit sa lupa, gaano kalayo ang kanyang isip sa atin. So, hindi natin yun naiintindihan, mga kapatiran. Tonight, ipinauunawa ko lang sa inyo ang isang bagay. Ang Diyos natin ay isang sovereign God. Ang ganda po ng natutunan natin. Very solid, mga kapatid. Isipin nyo, nakip ng Diyos yun, yung kanyang plano, before the creation, after the sin, hanggang sa panahon natin, and even in the near future. Lahat ng yan ay nasa kamay ng Diyos. COVID, nasa kamay ng Diyos. Hindi na sorpresa ang Diyos pagdating ni COVID. Yung nangyari sa WHO, hindi yan sorpresa. Yung kasalanan ni ganito, ni ganyan, hindi yan sorpresa. Because God is sovereign. He knows everything. So mga kapatid, kung kayo po may question sa akin pong tinatalakay na ito, ay pwede kayong maglagay ng questions dito po sa atin, diyan po sa ano po, meron po tayong question mark diyan po sa ating you can post your question there and then I can read it later. So brothers and sisters, matindi po ito. So what is my summary? Okay, by virtue of this truth, mga kapatiran, we could say that this was the reason why Jesus was so confident and trusting. Ganun pala. Totoo nga naman, ang mga taong walang paniniwala sa sovereignty of God, nagmamadali, natatakot, hindi confident, nako, minamanipula ang mga bagay-bagay para mangyari ang kanyang kagustuhan. Oh, hindi dapat ganon. Mga kapatid, he maintained his cool during the process of the said trial. He took silently the route of pain because he believed God's sovereignty all the way. He knew all along the unstableness of Pilate and the cruelty of the religious leaders. Walang natatago kay Lord. God is too wise
to be mistaken. Hindi magkakamali, hindi magkakasagi-sagi yan. Alam nyo ba, ang sabi ng Biblia, si Kristo po ang nagpapanatili ng ating solar system. Hindi magbabanggaan yan. Napaka-perfect niyan, napaka-precise niyan. To me, it's so amazing, simply amazing, that Jesus, my King and my Lord, whom I serve day and night, is the one responsible for my solar system. Napakatindi mga kapatid. Now I tell you. O kaya ang magduda kay Lord, nako, ay isang napakalaking stupidity. Mga kapatiran, huwag magdududa sa ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, matindi po yan, mga kapatid. So, guys, mga kapatiran, ang sovereignty of God ang in charge sa buong istorya ng redemption ng tao. 100%. 100%. Alam niyo, mga kapatid, may mga nagsasabi, balanse lang dapat ang paniniwala natin. God's sovereignty and human responsibility. And tanong ko sa inyo, paano kung ang human ay ayaw nang mag-conform sa sovereignty of God? Na sino ang may final say? Kaya ang aking paniniwala, mula sa eternity past hanggang sa eternity future, God's sovereignty, ang human responsibility, nasa ilalim. Kahit ayaw mo, kahit ayaw mo, ayaw ng tao, kahit ayaw ng WHO, kahit ayaw ni Trump, pag gusto ng Diyos, hindi pwedeng walang bottleneck dyan na magbabangga ng dalawang pwersa. No way. God is the sovereign God. Are you with me on that? Say amen. Isang malakas na amen on that. Mga kapatiran, hindi ako naniniwala sa turo na 50-50. God is 100%. Man is subjected to the will of God. Mga kapatiran, may magagawa ba ang tao sa Diyos? Pero ang Diyos laging may magagawa sa tao. Ganun po, mga kapatid. Pag ayaw na ng tao, ang Diyos tuloy-tuloy sa kanyang kalooban. All throughout, mga kapatid. So, here are my recommendations. Number 1, you need to revisit your view of your God tonight. Okay. Balikan nyo naman ang inyong paniniwala, ang inyong view sa Diyos. Is your God sovereign? Who is your God anyway? Sino ba ang Diyos mo? Yung tiyan mo? Sino ba ang Diyos mo? Yung Diyos-Diyosan, yung may mukha na made of chalk? Ano ang Diyos mo? May tenga, walang naririnig, may kamay, hindi nakakahawa. Who is God? Who is your God anyway? At ito mga kapatid, ito yung pinakikilala ko sa inyo na Diyos. Ang Diyos natin ay nagkatawang tao. Yan ay si Kristo. At ipinakilala ni Kristo sa atin ang Ama at ang Holy Spirit. Alam niyo, isang araw, may nag-comment sa akin kung preaching, ako daw ay devil worshipper. Isipin niyo po yan. Devil worshipper. You are a devil worshipper. Dahil tinuturo ko ang Trinity. Tinuturo ko na si Kristo ay Diyos. Ako daw ay devil worshipper. At nagkakalat ako ng turong hindi tama. Tapos kahapon nakita ko naman doon sa isang comment sa YouTube, dahil nakita niya yung aking devotion doon na ang title ay Sip-Sip, ang sabi niya, no substance. Tapos marami na siyang sinabi doon ng masasakit na salita. Natatawa na lang po ako mga kapatid. Dahil alam nyo, ang tao ito hindi niya talaga lubos na kilala ang ating Panginoon. Hindi niya kilala ang Panginoon. So brothers and sisters, mga kapatiran sa iba't ibang panig ng Pilipinas, please revisit your view of your God tonight. Talaga bang ang Diyos natin ay sovereignty? Anong Tagalog natin sa sovereignty? Makapangyarihan sa lahat. Hawak niya ang lahat-lahat. Mapangyayari niya ang lahat-lahat. Meron siyang total control. All-powerful. Ay, my goodness. Kung kilala niyo ang Diyos nito, abay magmadali na tayo. Puntahan siya, paniwalaan siya, yakapin siya, paglingkuran siya, sambahin siya, kantahan siya, at paniwalaan ang lahat ng kanyang sinasabi. Yan po ang Diyos natin. Yan ang may finality sa lahat-lahat ng bagay, mga kapatiran. Alam nyo, mga kapatid, nakakabaliw ang katotohanan ito. Kapag ito naintindihan nyo, nako, empowering talaga to. You will never be the same. Tonight, maybe, is your pivotal night. Tonight, this night will, mga kapatid, will make your life a different life, mga kapatid. Very engaging ito. Kaya nga, excited ako to tell the world about Jesus, about God, about yung knowledge ko about God, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos sa akin sa taon na inilagi ko sa paglilingkod kay Lord. Brothers,
Napakatindi po nito. Hindi ko maintindihan bakit may mga iba na hindi ito pinipreach, may mga Christians ako kilala para hindi empowering, hindi sila engaging, parang laging malagihay ang tawag ng mga kabitenyo, mga kapatid. Para bang malamig na mainit, mailamig na mainit, hindi sa consistent sa kanyang paniniwala. Pero pag naintindihan niyo po ito, kakapit ka sa Panginoon. Mga kapatid, wala na. Yes, nanghihina, pero balik talaga eh. Nanghihina minsan, segundo lang, balik uli kay Lord. Oh, bakit? Meron pa bang iba? Number 2, challenge your faith in these trying times. O may faith ka? Try it. Challenge your faith. Question, who is in charge nowadays? Si COVID? No? No way. Alam niyo si COVID, mga kapatid, naku, alikabok lang yan. Pag alikabok, hinihipan lang ng Lord yan. Pinapalaki lang yan ng WHO, pinapalaki lang yan mga kapatid ng mga kung ano-anong agency. Kasi ang paniniwala dyan mga kapatid, scam yan. Oy, bakit daw sa Amerika hanggang pag nagkasakit ka ng COVID ay aspirin ang ibinibigay na gamot. Ibig sabihin, hindi yan matinding sakit. Ang sakit po ay pinapalaki daw ito ng mga media at ang tao matakot ng matakot. Bakit? Di ba tayo mamamatay? Lahat tayo mamamatay. Bakit tayo masyadong natatakot dyan? Alam naman natin, ang dulo ng buhay natin, tayo mamamatay. O, mga kapatiran. O bakit mayroong mga may mga nagsasabi dyan na yan ay scam. O may mga nagsasabi pa, pinapalaki daw ang numero ng mga COVID para makakuha ng maraming patients daw na COVID sa isang lugar para makakuha ng pera. Yan po ay hindi mo na alam ang totoo ngayon mga kapatid. Kaya alam nyo, kay Lord na lang talaga tayo magtiwala. Nako mga kapatiran. My question is, can God keep His promises? Yes, of course. Of course. So challenge your faith. Yung faith natin, talaga bang totoong faith? Is that the kind of faith that God pleases? Yan ba yung hinahanap ng Diyos na pananampalataya? O kung gusto natin ang kahulugan ng pananampalataya, punta natin ng Hebrews chapter 11. Andun sa verse 1 ang kasagutan. Number 3, spiritual recommendation. Help others. Hey, what are you doing? Mga kapatid, kung kayo po ay mga Christians, kung kayo ba may pagkatakot sa Diyos, what are you doing? Are your activities related to eternity? Are your activities related to the Great Commission? Are your activities related to Jesus Christ? Mga kapatid, napakahalaga po ng mga questions na ito. Hindi ko sinasabing hindi tayo magtrabaho, pero habang nandun ka sa market, sa market field mo, doon sa market area mo, doon sa trabaho mo, share the Lord Jesus Christ. Hindi tayo trabahante, tayo ay Kristiyanong trabahante. Hindi tayo trabahante lang, hindi tayo doktor lang, we are Christian doctors. Hindi lang tayo engineer, we are Christian engineers. Nauuna ang ating misyon bago ang trabaho natin sa lupa. Bet-bet natin si Kristo sa opisina, sa LRT, sa market, sa kamag-anak natin, sa factory, doon sa trabaho, doon sa jeepney, doon sa tricycle. Bet-bet natin si Jesus Christ. Bakit? Sino ba magdadala kay Jesus Christ? Kundi tayo. Hindi pa pwede ng mga angels, mga kapatid. We are the ones mandated by Him. Kaya alam nyo kapatid, mag-isip-isip po kayo. And trust me mga kapatid, kapag inunan nyo naman si Jesus Christ, mga kapatiran, ang Diyos ay napaka-faithful, i-bless niya ang buhay nyo, mga kapatiran. Nako, marami kami pwedeng ikwento sa inyo. Hindi kami mauubusan ng mga kwento ng pagpapala ng Diyos. Pag hindi ka sumunod, hindi ka mauubusan ng kwento ng pagpapalo ng Panginoon. Gusto mo palo o pala? Pagpapalo o pagpapala? Bay, mamili po tayo, mga kapatid. Tatandaan nyo, mga kapatid, kapag tayo ay pahina-hina, we cannot make a history. Mamamatay na tayo, napuno tayo ng duda. Mamamatay tayo isang araw at sinayang natin ang opportunity that God gave us. Alam niyo naman, hindi man pinag-uusapan yung haba ng panahon ng ating buhay. Ang pinag-uusapan is not the length, but the quality of life that we have in the Lord. Yan po, mga kapatid. So, hanggang dito na lang si Pastor Jim. Maraming salamat, mga kapatiran. At alam kong pinagpala tayo ng Panginoon. At bukas po ay magpapahinga muna ako, mga kapatid. Bukas ng araw ng Sabado, magpapahinga muna ako. At balikan niyo po yung aking mga tinuro this week. Sa linggo na ito, medyo may palya akong isa. Pero yung devotions ay daily naman, mga kapatid. Bukas po ay marami po naman akong mga meeting sa ating pong national pastors, sa ating metro pastors. Yan po naman yung inaayos ko. At saka natutulog po ako ng
konti, nagdadagdag po ako ng tulog. So magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Friday night. Salamat sa Panginoon. Pwede po ba tayong manalangin sandali sa ating pagtatapos? Heavenly Father, salamat sa gabing ito, sa lahat ng pagpapalan ibinigay niyo sa amin. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa Friday night na ito, pinagpala nyo na naman kami. Salamat sa mga kapatiran na naging parang bukid na naman sila at nalagyan na naman sila ng binhi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord, sa gabing ito. Lord, kayo na po manguna sa aming pagtulog at pamamahinga. Mga kapatiran, ingatan kayo ng Diyos sa inyong pagtulog. Sumaatin ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, salamat po mga kapatiran. Thank you so much. So, mga kapatid, linggo uli, 10:30 in the morning. At saka, kung may mga bago tayo ngayon, may mga spiritual babies tayo ngayon. Bagong mga kapatid natin na interesado. Meron po tayong pag-aaral online. Ang tawag po namin dito is online EBS, Evangelistic Bible Studies. Ito po ay pag-aaral na ginagawa namin o aming nilulunsad sa mga baguhan. Binibigyan po kayo namin ng mga basic teachings dahil kumbaga sa DepEd meron po tayong preschool, may elementary, may high school, may college, ganyan po. So mga kapatiran, please enroll to Sister Charlene Año-Nuevo. Ito po ay ulitin ko, libreng pag-aaral po ito. At bibigyan po namin kayo ng sistema kung paano kayo makakapag-aral online na hindi kayo mahihirapan, hindi kayo aalis ng inyong bahay. Pero matututo kayo para isang araw maging katuwang na po namin kayo sa pag-abot ng maraming kaluluwa sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Amen? Good night, mga kapatiran. Good night. God bless you. So, magkita po tayo sa linggo ng 10:30 in the morning. Siyempre, kung buhay pa ho tayo. Good night. God bless. God bless po. Amen.